Wow, ang ganda naman ng ipit mo, princess. Mukha ka talagang prinsesa. Mas maganda naman yun sa akin. Tingnan mo, may ano pa. Marami pang glitters. Oh, kulay red. Tingnan mo kapag nasa araw, kumikinang siya. Wow! Oo nga, ang ganda! Mahal kasi ang bili ni Daddy dito eh. Galing pang ibang bansa. Yung sayo kasi, binili lang sa palengke. Okay lang yan, princess. Maganda ka naman eh. Bagay nga sa'yo yung ipit mo tsaka yung damit mo. Para kang Barbie na princess. Kaya siguro princess ang pangalan mo kasi nga prinsesa ka. Ako naman, kaya Queenie ang pangalan ko kasi queen ako. Prinsesa lang siya, ako yung reyna. Okay lang. Mas maganda pa rin naman ang prinsesa, no? Kapag reyna kasi, matanda na yun eh. Hindi ako matanda. Susumbong kita kay daddy ko. Mas maganda ako. Mas maganda ang reyna. Kahit mga bata pa lang sina Princess at Queenie, lagi na silang napagkukumpara. At dahil doon, habang lumalaki sila, mas nagiging inggitera si Queenie. Kailangan lagi siya ang bida. Laging siya ang mas maganda. Kaya nung pakiramdam niyang dehado na siya, gumawa na siya ng paraan para manalo. Mas mananaig ba ang kasamaan o sadyang mapaparusahan ang inggitera na pinsan? Ang pangit naman yan. Bakit yan yung binili mo? Ang luma ng tela Hiniram ko lang to. Isang beses lang naman natin gagamitin. Pang JS prom lang naman. Bakit nang hiram ka lang? Wala ka bang pambili? Oo pala kasi nga mahirap lang kayo. Meron namang binigay sa akin si Papa, kaso nga naisip ko, ano naman ang gagawin ko sa dress kung isang beses lang masusuot, di ba? Itatambak ko lang yon. Sayang ang pera. Sabi naman ni Tita Jen, meron siyang dress na kasya sa akin. Yun na lang ang hiniram ko. Ito na yon. Dalawa nga pinapahiram niya eh. Kaso ayoko nung isa. Kita kasi yung likod. Ganon? Okay lang yan. Pero baka walang magsayaw sa'yo doon ha? Ang pangit naman kasi talaga niyan. Wala naman yun sa akin kung hindi nila ako isasayaw. Ayoko nga sana magpunta kung hindi lang sinabi na dagdag sa grades yun eh. Isang araw lang naman yun. Hindi naman ganon kahirap sina Princess. Ang pagkakaiba lang nila ng pinsan niya ay nasa ibang bansa ang ama ni Queenie. Tatlong magkakapatid sina Princess. Siya ang bunso. Habang si Queenie, nag-iisa lang siyang anak kaya lahat ng gusto niya ay ibinibigay talaga sa kanya ng mga magulang niya. Kahit na isang gabi lang naman ang naturang ganap sa paaralan nila, pinagpatahian pa talaga ng mga magulang niya si Queenie. Dahil ang gusto ng dalagita, siya ang maging pinakamaganda. Nung mga panahon na yon, siya nga ang may pinakakakaibang suot. Pero nung nagkatabi na sila ni Princess, hindi niya pa rin ito matalbugan. Wow, ang ganda. Salamat. Wala lang yun. Mura lang naman paggawa ni Mami sa gown ko. Ganito yung mga sinusuot ng mga reyna sa palabas. Kaya bagay na bagay sa akin tong gown ko. Dahil ako ang reyna ng gabi. Oo, maganda ka. Pero may mas maganda pa sa'yo. Grabe ka, princess. Ibang klase, wow. Kapag sayawan mamaya, ako unang sasayaw sa'yo Ayaw ko magsayaw. Ano naman ang maganda dyan? Hiniram niya lang yung damit na yan. Akin pagawa. Nagpa-makeup pa kami tapos paayos ng buhok. Siya kinulot niya lang yan gamit yung tangkay ng ewan ko. Basta yun, inikot-ikot niya lang. Kaya ang pangit ng kulot. Yung makeup niya pa, lipstick lang yung nilagay sa mata. Ako, may blush on. Tingnan mo dito kapag may ilaw makikita. Oo nga, maganda ka rin. Pero mas maganda nga si princess. Hayaan mo na kasi, JB. Iiyak na naman siya. Ikaw kasi. Huwag ka na umiyak. Masisira yung eyeliner mo. Magkakalat pa makeup mo. Huwag mo na kasi asarin, JB. Di ko naman siya inaasar Hayaan mo na nga yan. Tara na dun sa upuan natin. Susumbong ko yan kay Mami. Susumbong ko yan kay mami. JB, sabi ng tama na kasi. Ang kulit naman. Pero mas maganda naman ako sa'yo, di ba, Princess? Oo naman. Lahat naman ng tao maganda. Huwag ka nalang makinig sa sinasabi nila. Tara na dun. Kahit na anong ganda ng damit ni Queenie, ang mas pinapansin ng iba ay si Princess. Kung may pupurihin man kay Queenie, yon ay ang suot niya lang. Pero pagdating kay Princess, parang halos lahat ng makikita sa kanya ay maganda.
Doon nakakaramdam ng selos si Queenie. Dagdag pang ang daming gustong makipagsayaw kay Princess, habang sa pinsan niya, bilang lang sa daliri. Mas madalas pang nakaupo si Queenie. Doon nagsimulang mas lumalim ang inggit ni Queenie sa kanyang pinsan. Iniisip niya na paanong kahit na wala namang ginagawa si Princess, nakukuha niya ang atensyon ng mga tao. Laging may papuri, laging magaling. Sa pag-aaral, sa itsura, sa talento, lahat, parang magaling si Princess. Kaya ang ginawa ni Queenie, lagi niyang ginagawa ang ginagawa ng pinsan niya. Ang gusto niya, maging mas magaling siya para siya naman ang purihin. Nawawalan na siya ng pagkakakilanlan sa sarili niya dahil ang kilala niyang siya ay ang babaeng ginagaya ang iba. Mula sa paboritong kulay, sa pagkain, hanggang sa kursong gusto. Dahil nga hindi ganon kayaman sina Princess, ibang kurso ang kinuha niya. Yun naman ang sinamantala ni Queenie. Siya ang kumuha ng kursong pangarap ng pinsan niya. Paraan niya yon para ipakita na mas higit nga siya kaysa kay Princess. Bata pa lang sila, kompetisyon na ang buhay para sa kanya. Ilang taon ang lumipas hanggang sa pareho na silang may trabaho. Uy, may boyfriend ka na pala? Ha? Paano mo naman nasabi? Ikaw to, di ba? Yung nasa story ni Carl? Friends kayo ni Carl? Oo, kaklase natin yan nung high school. Ano ka ba? Kasi yung account niya, ang sabi niya para lang sa family and friends niya. Ewan ko, kasi nag-add friend siya sa akin last month. Nag-chat pa nga siya sa akin, nangungumusta kung may work na ba ako ngayon. I-block mo nga siya, baka mamaya agawin mo pa siya sa akin. Bakit ko naman siya aagawin? Wala pa naman sa plano ko ngayon na magjowa din, no? Ang gusto ko kung magjowa ako, yung magiging asawa ko na, syempre. Tsaka baka nga rin hindi ako makapag-asawa eh. Nagpo-post ka kasi sa FB mo ng mga bikini mo. Yung profile mo pa, nakabra ka lang sa beach. Parehas lang naman tayo ng profile. Nakabra ka rin naman sa beach. Tsaka account ko to, no? Hindi lang naman basta lang nakabra ako sa pinopost ko. Ang nilalagay ko lang yung nasa dagat ako. Bukod doon, wala na. Kahit na ba, nakikita pa rin yun ng mga lalaki. Kaya nga ang dami mong like sa mga post mo eh. Ilan na ba like nung profile mo? Sa akin kasi nasa 3K. Konti lang naman to, nasa 500 lang. Ang konti naman pala. Mas marami pa rin talaga sa akin, ano? Ilan na followers mo? 13K lang? Nasa 25K na sa akin eh. Okay lang. Hindi ko nga alam saan galing itong mga followers ko eh. Gusto ko lang naman i-post dito kung saan yung mga pinupuntahan ko. Ganon. Ay, wait lang. May tumatawag. May parcel ata ako. Ang laki naman yan. Anong laman yan? Anong in-order mo? Hindi ko yan order. Mga affiliate sample yan. Ano yun? Pinadala yan ng isang brand. Ang gusto nila i-promote ko. Libre ko lang tumatatanggap. Ang kapalit nun, mag-video ako na pinopromote ko nga ito. Kapag may benta, may commission ako. Nakita ko lang to kay Jazz. Nag-affiliate siya sa TikTok. Ayun, ginaya ko siya. Marami rin naman kasi akong followers. Buti nga may nagpadala sa akin eh. Kasi simula ko pa lang. Ang sabi pa ha, kapag maganda na yung naging benta nito, magpapadala pa ulit sila ng ibang items. Sabi pa nga ni Jazz sa akin, pwede rin ako mag-request ng free sample sa ibang store. Bibigyan daw ako. Parang makakakuha ka ng libreng items, ganun ba? Oo, gusto mo rin ba? Turuan kita? Hindi na. Ayoko nga niyan. Bakit ako mag-aabang ng libre kung kaya ko namang bumili niyan? Uy, wow, ang ganda naman nito. Ang dami palang laman. Ito yung brand na gamit mo, di ba? Nakita ko ito yung sunscreen mo. Ay hala, ang mahal nito ah. Ang sabi kasi sa akin, yung salon lang muna ang ipopromote ko. Peke naman ata yan eh. May mga naglalabasan kasi na ganyan. Akala nila totoo, hindi naman pala. Mukha rin kakaiba yung packaging niya. Hindi naman ganyan yung sakin. Iba rin yung ano niya, yung sulat. Tingnan mo. Pero ito yung nagpadala sa akin, oh. May chat sila. Mukhang sila naman to. Kasi ang daming followers. Hindi ka ba rito bumibili? Diyan nga yun. Kaso, bakit nga kakaiba? New packaging ata eh. Hindi yan. Mas maganda pa rin yung sakin. Pustahan tayo niyan na peke ka dyan. Ang dami, nakakatuwa naman. Magkano kayang lahat to, no, pag binili? Lahat nandito na yata. Ang galing naman. Naku, kapag naging maayos to, dagdag kita rin to ha. Makakaipon na ako para mabili yung bahay na nakita ko dyan sa may kanto. Kaya ko rin bumili ng ganyan karami eh. Hindi na ako kailangan bigyan ng libre. Mas mahal pa nga nabibili kong skincare sa isang buwan.
Saka, pangit naman na brand yan. Yung sunscreen lang nila maganda kaso magpapalit na rin ako. Nakatingin lang si Queenie habang inaasikaso ng pinsan niya ang mga produkto na nakuha niya ng libre lang. Kahit nasabihin pa ni Queenie na wala lang sa kanya yon, ramdam na may tinatago siyang inggit. Kahit na bumili pa siya ng 2 kahon ng naturang produkto, parang hindi pa rin siya magiging masaya. Lalo pa, nakuha lang yun ni Princess ng libre. Ilang araw ang lumipas, sinubukan niya rin yun. Nakakuha siya, pero kakaunti lang kumpara sa pinsan niya. Kung 1 kahon at lahat ng klase ng produkto ang nakuha ni Princess, sa kanya naman ay 3 piraso lang at lahat yon ay sabon pa. Grabe to ha. Hindi ko to ipopromote. Nakakainis. Bakit kapag sa akin 3 pirasong sabon pa? Ano naman ang gagawin ko rito? Sana kahit man lang sunscreen. Ano yun? May parcel na naman si Princess? Ang dami nun na. Ano yun? Bigay na naman sa kanya? Ang daya. Bakit yung sa akin ni-reject ng ibang seller? Ang dami ko rin namang followers ha. Mas marami pa nga kaysa kay Princess. Pakunwari pang nagtapon ng basura si Queenie para lang makalabas at makita ang ginagawa ng pinsan niya. Noong naiwan na bukas ang pinto, pumasok siya. Matagal naman na niyang ginagawa yon dahil nga magpinsan sila at magkapitbahay, kaya pwede siyang pumasok doon. Wala naman ding problema sa pamilya ni Princess. Naabutan niya pa nga ang pinsan na nasa harapan ng kamera. Yes, Mi! Maganda siya! Ito yung lumang packaging. Ito naman yung bago. Wala namang naibabo ko dun sa nilagyan nila ng white color dito. O, ayan. O, tingnan nyo. O, hindi makita sa camera, pero meron tong color dito banda. O, anong hanap mo, Mi? Sa basket tree? O, ito naman yon. Tinted sunscreen. Yung para sa morena? Teka, wait lang. Ito, bagay sa morena to. Kaso lang, wala akong shade na may papakita eh. Meron naman dyan sa pagpipilian, click mo lang yung basket number 3. Ang kunin mo dyan yung number 2. Yun kasi bagay sa morena. Order na mga Mi! Hanggang 3 PM lang ha, at end live na. Yes po Mi, COD po. May discount na yan mga Mi, kaya kunin nyo na. Kapag end ng live, bukas pa ulit ako magla-live. O kaya order na ha. Follow na rin po para mag-notif sa inyo ang next live ko. Natapos na si Princess sa pagbebenta niya. Pagod na siya pero hindi pa oras ng pahinga. May mga bubuksan pa siyang produkto na padala sa kanya. Ay, grabing pagod ko. Mag-edit pa ako ng video mamaya. Magpo-post pa ako eh. Marami kang benta? Oo, lalo kapag live. Mas marami kasing bumibili kapag naka-live ako. Ipinapakita ko na lang yung mga products sa likod. Ano yan? Lahat yan bigay sa'yo? Oo, free products. As in, wala akong inilabas na pera dyan. May commission pa. Ang laki kasi ng benta ko nung nakaraan. Kaya nagpadala sila ng bago sa akin. Kapag day off ko, mag-live ako ng 3 hours. Gaya ngayon at bukas. Kapag may pasok naman ako sa trabaho, post lang talaga ng video at live ng 1 hour bago matulog. Tiyagaan lang talaga, kahit walang pahinga, basta kumikita. Grabe naman yun. Hindi ko yung kaya. Sa bagay, hindi ko naman kasi kailangan magtrabaho talaga ng ganyang katindi. May pera naman kami ni na daddy. Kahit na umuwi na si daddy ng Pilipinas, may negosyo naman siya. Kaya ako, chill-chill lang sa buhay. Uy, masaya rin yung ganyan. Isa ka lang din kasing anak eh. Oo, kaya mas masaya ang buhay ko kasi hindi ako pinapagod ng trabaho ko. Saka yung mga free mo na yan, meron din ako niyan. Mas maganda lang kasi sa mall ko binili yung sakin. Hindi ko rin naman gaanong ginagamit yung iba rito eh. May mga parating pa nga, kaso lang hindi ko na alam saan ilalagay. Ang balak ko, ibibigay ko na lang yung iba pagkatapos ko makapag-video at live. Gusto mo ba, iyon na lang yung bag na yun? Yun o, yung kulay red. Ayoko nga, mumurahin lang yan eh. Ang dami kong bag sa bahay. Pili ka na lang pala lang gusto mo. Wag lang yung banda rito sa may kabila ha, kasi yan yung mga nila-live ko pa. Wala akong gusto dyan. Bakit ko naman gugustuhin yan? Kaya ko naman bumili niyan. Hindi ako umaasa sa mga bigay at libre. Aalis nga ako next week eh. Pupunta kaming Crystal Beach. Hala talaga? Sino kasama mo? Uy, ang ganda dun ha. Nakita ko yun sa Facebook, ang ganda ng buhangin dun. Ang mahal nga lang. Mahal talaga. Ilang libo ang budget namin dun. Sana makapunta rin ako dun. Pero ang gusto ko yung kasama ko sina mama at ate. Yung ako ang may sagot ng gala namin. Sa ngayon, di ko pa kaya eh. Kaya ito ako ngayon, nagsisikap muna talaga. Ay, sige na,
Teka lang, ipapasok ko lang to sa loob ha. Gusto ko matulog muna para may energy ako mamayang gabi pag mag-video at edit ako. Iniinggit ni Queenie ang pinsan niya. Gusto niya kasing isipin ni Princess na kahit anong gawin nito, hindi pa rin siya mapapantayan. Ngunit walang kahit na anong makitang inggit kay Princess. Mas abala pa nga siyang isipin ang trabaho niya kaysa isipin na mas lamang ang iba sa kanya. Mga bata pa lang sila, tanggap na naman ni Princess na malayo ang agwat ng estado ng buhay nila ng pinsan niya. Nakikita niya na noon pa man na kayang makuha ni Princess ang kahit na anong gusto niya nang hindi man lang siya nahihirapan. Habang si Princess, lumaki na kailangan muna niyang paghirapan ng isang bagay na gusto niya bago niya ito makuha. Hindi rin siya lumaki na nakakaramdam ng inggit sa iba dahil naniniwala siyang kapag para sa kanya, makukuha niya yon gaano man katagal. Alam niya na iba-iba naman ang oras ng mga tao para makamtan ang pangarap nila. May nakukuha agad yon, may tumatagal pa bago makuha yon. Sa bawat tagumpay ng iba, pumapalakpak siya ng walang halong inggit. Ilang buwan ang lumipas, naging matagumpay si Princess sa pinili niyang landas, habang si Queenie nag-iisip ng ibang paraan kung paano mas lalamang sa pinsan. Ginaya na niya ang ginagawa ni Princess. Wala talaga siyang maibenta dahil tamad siya at hindi masaya sa ginagawa. Isang araw pa. Uy, libre nyo na to ha. Ang kapal naman talaga ng mukha mo, JB. Sige na, ganda pa naman ang makeup mo ngayon. Ang haba ng pilik mata mo ha. Tunay ba yan? Ano ba yan? Masira mo pa. Kakapalagay ko lang yan eh. Kaya pala palong-palo eh. Minsan na lang magpapalibre, ayaw mo pa. Sige na, ako na may sagot niyan. Wow, mukhang paldo sa bentahan ngayon ah. Nakuha ko na kasi ang commission ko. Ako naman manlibre ngayon. Hindi na, ako na. Niloloko ko lang tong pangit na to. Ako na, nakakaya naman nung nakaraan ng libre ka ni. Ako na nga, kasi marami akong pera. Bagong sahod lang ako. Akin lang naman yung sahod ko eh. Hindi naman ang hihingi si na mami. Binibigyan pa nga nila ako kahit na may trabaho na ako. Kaya ko na yan. Barya lang yung presyo na yan kumpara naman sa kape na iniinom ko kapag nasa work ako. Wow, hanep talaga ang Reyna na to. Hindi ka talaga papatalo sa prinsesa, no? Oo, ikaw kasi yung kawal na walang ibang ginawa kundi ang mamburaot. Uy, oo nga pala. Ayos yung TikTok account mo ngayon, princess. Paldo sa followers ah. Nanonood ako ng live mo eh. May mga nagpapadala rin pala ng gift sa'yo dun. Oo, nagulat nga rin ako eh. Ikaw rin, Queenie. Napanood ko live mo, nagbebenta ka rin. Ay, nag-affiliate ka rin, Queenie? Hindi oh. Napanood ko talaga. Nag-try lang ako isang beses kasi tinitingnan ko ano kaya feeling nun. Inggit ka siguro kay princess, no? Oh, hindi ako naiinggit. Hindi ba pwedeng subukan ko lang? Napindot ko lang kaya ginawa ko na lang din. Masama ba yon ha? Ikaw, iniinis mo na naman ako. Sus, hindi mo pa kasi aminin na idol mo tong pinsan mo. Kasi kahit ako, idol ko tong si princess. Eh bakit ko naman siya magiging idol? Artista ba siya? Mas sikat naman ako sa kanya. Wala lang talaga ako magawa minsan. Kaya kung ano-anong trip ko sa buhay. Ikaw lang ang nag-iisip niyang inggitan na yan. Hindi yan uso sa akin. We, totoo ba yan? Parang hindi naman. Ang bango nun ah. Kaninong pabango yun? Hindi yun pabango, nag-alcohol ako. Ito, Ito yung sold out nung nakaraan sa live mo? Ang bango pala talaga. Meron ba niyan yung amoy panlalaki? Para kasing nakakabading yung amoy kapag ginamit ko. meron yan panlalaki, kaso wala pang stock ubusan kasi. Ano yan? Gusto mo ba? Alcohol lang to pero mabango. Ayoko niyan. Meron din ako rito. Ito oh, galing ng ibang bansa. Order ko pa to. Mahal to. Pati yung shipping fee nito, mahal. Oh, ayan yung nakita ko. Oo nga, magkano rin yan eh. Yan yung gusto kong bilhin. Nakita ko yung presyo, ang mahal. 'Di ba? Mura lang to kapag ako ang bumili. Inaaksaya ko nga lang to eh. Ano ba yan? Pati mga alkohol may mga pabango na rin? Ano ba pinagkaiba ng dalawang yan? Parehas naman yata nakakatanggal ng germs. Itong akin kasi gawa sa ibang bansa. Nagpo-promote nito yung mga sikat na artista talaga. Hindi mo to alam kasi nga wala ka naman ding pambili nito. Grabe ka naman. Di rin naman ako bibili niyan. Magkano lang yung alcohol sa grocery eh. Minsan nga kinukuha ko lang sa office.
Ay, kayo talaga mga babae kung ano-anong arte sa katawan. Iba-iba kasi ang gusto ng mga babae. Isa pa may mga ano lang. Yung iba para lang may masabi na meron silang ganun. Kahit na gaano ka-cheap yung isang bagay, okay lang. Sa akin, gusto ko yung laging branded. Oo na, sige na. Di rin naman ako mananalo sa'yo. Reyna ka, di ba? Oo nga pala. Di ba nabanggit nyo nung nakaraan na may family reunion kayo? Sama nyo naman ako. Saan ba yun? Hindi ko pa alam pero baka beach na naman yun. Alam mo naman ang mga kamag-anak namin galing abroad. Akala mo hindi nakakaligo ng dagat sa kanila. Kaya kapag nasa Pilipinas na, laging dagat. Alam nga namang umakyat kayo ng bundok, di ba? Ah, ganon? Pinipiloso mo pa ako? Pwede naman ata tayong sa Tagaytay, no? Nagsuggest na ako niyan ayaw nila. Gusto nila beach, sa Batangas daw. Ayoko naman kasi doon. Kahit sana sa Elio na lang or Zambales. Ayaw naman nila ng Palawan. Sa bagay, mas mahal yun. Kung dito lang din, kaya na yun ng sasakyan. Arkila na lang ulit ng bus. Kasi nga marami kami, yung mga pinsan natin na may mga anak na. Isasama mo ba ang boyfriend mo, Queenie? Oo naman, malamang. Nasabihan ko na siya. Hoy, princess, baka naman magbikini ka ron. Dagat naman yun. Kahit na, alam mo naman na may ibang lalaki tayong kasama doon. Sa akin, okay lang. Kahit lahat pa kayo doon nakabikini. Aray! Sakit mo naman mambatok. Manyakis ka talaga. Pero bakit nga hindi ako pwede magbikini? So, ano palang susuot ko nun? Mag-t-shirt ka na lang ganun o kaya shorts. Yung hindi ka magpapakita ng katawan mo. Hindi ko alam. Tingnan ko na lang. Baka mamaya sa'yo pa nakatingin yung boyfriend ko. Oh, bakit si Princess ang pagsasabihan mo? Di ba dapat yung boyfriend mo? Bakit kasi siya titingin sa katawan ng ibang babae? Magbikini ka rin kasi. Magbibikini nga ako. Ayun naman pala eh. Huwag mong pagbawalan si Princess. Hayaan mo siya kung anong susuotin niya. Di niya na yung kasalanan kung titignan man siya na ibang tao. Malamang dagat yun. Alangan naman mag-gown siya dun. Go lang, Princess. Ang sexy mo pa naman. Manyakis ka talaga. At least ako single. Ang sabihan mo yung boyfriend mo. Kung may jowa na siya, wag na siyang tumingin sa ibang babae. Paano kung may iba doon na ang sexy rin at nakabikini? Pag susuotin mo ng t-shirt para lang ditignan ng boyfriend mo, hindi na yung kasalanan ni Princess. Yung boyfriend mo na may kasalanan nun. Kahit na may katwiran naman si JB, hindi pa rin yun pinansin ni Queenie. Ang iniisip niya lang, dapat siya lang ang maganda sa araw na yon. Pansin niya rin kasi na parang may gusto kay Princess ang nobyo niya. Bago kasi naging sila, laging bukang bibig ng lalaki si Princess. Minsan kinukumusta ito o kaya ay kinukwento na napapanood siya o nakikita. Kaya hindi maalis ang inggit kay Queenie. Ilang linggo ang lumipas hanggang dumating na nga ang araw na yon. May dalang damit pang dagat si Princess. Gusto niya lang din kasing makakuha ng magandang litrato. Dagdag pa na may natanggap siyang bikini na pwede niya ring ibenta. Nagkita-kita ang magkakamag-anak. Ang dami pa ring papuri kay Princess. Siya na naman ang sentro ng mga tao sa paligid nila. May isa pang kamag-anak na nagsabi na mas lalo siyang gumanda. Ay, salamat po tita. Iisang brand lang naman po ang skincare na gamit ko eh. Yun pang pinopromote ko po sa TikTok. Ay, opo, ito po yun. Pwede po yan kahit sa lactating mom. Ay, hindi ka po pala nakafollow sa akin ano. Diyan niyo po makikita yung mga gamit ko. Affiliate po ako, bale dagdag lang sa kita, ganun. Alam niyo naman po sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, hindi pwedeng iisa lang po ang source of income. Ako rin tita, follow mo po. Pero hindi ako nag-affiliate kasi maayos naman po ang work ko. Mas malaki nga po ang sahod ko kaysa kay Princess eh. Ito po sa akin oh, ayan po. Mamaya po mag-TikTok tayo, sayaw tayo. Nagsalita pa ang isa nilang tiyahin at sinabi na mas maputi na raw si Princess kaysa kay Queenie. Kinukumpara silang dalawa. Buti sana kung si Queenie ang lamang, wala lang sa kanya yun. Pero dahil siya ang mas mababa, pakiramdam niya, nasa kompetisyon na naman sila. Tunay naman po itong puti ko, tita. Kay Princess po kasi ano yan, yung lotion na nagpapaputi. Kapag po nabasayan ng tubig, mawawala rin po agad. Kaya iba po talaga tong sa akin. Hindi po ako nagpapakita ng kahit na anong fake po. Hindi naman fake yung puti ko. Pero yung lotion na gamit mo may dagdag pampaputi, di ba? Oo, yung sunscreen ko. Oh, ganun na rin yun. Hindi na yun naiiba. Teka nga, saan ba ang room namin dito? Doon ata kayo sa kabila, yung mas malaki. Eh ikaw, saan ka?
Doon ako sa may dulo, ayun oh, doon sa may tapat ng puno. Ang liit naman ng room mo. Isa lang naman kasi ako doon. Buti pala sa akin napunta yung pinakamalaking room, sa'yo naman yung pinakamaliit. Magbibihis na pala ako. Ang dami pang pinagsasabi ng mga kamag-anak nila. Halos kalahati ng mga tao roon, si Princess ang unang hinahanap. Para bang nagpunta lang sila doon para makita ang dalaga. Halos wala nang pumapansin kay Queenie. May sarili rin naman siyang buhay. Nagbigay rin si Princess ng mga gamit na hindi niya nakailangan, lalo na yung mga libre niya lang namang nakuha. Buong araw na masaya ang lahat, hanggang sa lumabas si Princess na nakabikini rin. Hindi lang naman siya ang nakaganon, kahit yung mga tiyahin nilang galing ng ibang bansa. Normal na yun sa kanila, lalo na nga at nasa dagat sila. Wow! Sexy! Aray! Umayos ka nga dyan. Ikaw na lang mag-video sa akin. Ipopromote ko lang tong bikini. Malaki commission ko nito kapag nakabenta ako ng isa ha. Sakto, summer na ngayon. Marami naghahanap ng ganito. May bayad din ng cameraman ha. Ililibre na lang kita. Dali na, doon tayo. Bago umalis sina Princess at JB, dumating naman si Queenie kasama ang nobyo nito. Maya-maya lang, ilan sa mga kamag-anak din nila ang nagpakita sa pwesto kung nasaan sila. Puro na naman sila papuri kay Princess. Sinabi pa nga nila na ang payat pa rin ni Princess habang si Queenie nagkaroon daw ng laman. Medyo may bilbil at parang sikip na sikip sa bikini na suot niya. Ayaw pa naman ni Queenie sa lahat ay ang nakakarinig ng ganon. Malaki naman ang puwet ko, saka may hulma ko. Normal naman sa tao ang tumaba, kaysa naman sa sobrang payat. Hindi naman sexy. Maliit yung dibdib. Tingnan nyo nga, yung akin may shape. Yung kay Princess, ang liit ng dibdib niya. Parang walang makita. Oh, itong balakang ko, maganda rin. Sa kanya, payat at straight. Mas sexy naman ako, no? Ewan ko kung anong standard meron kayo. Gigil yan? Tumigil ka nga dyan. Bakit ka kasi nagagalit? Wala namang ibang sinabi. Tumaba ka naman talaga. Saka oo na, sexy ka pa rin naman. Bakit para namang pinapalabas mo na dapat ikaw lang yung sobrang ganda? Eh bakit ka ba nakikialam ha? Tama na nga yan. Huwag na tayong mag-away-away dito kung sinong sexy o kung sinong maganda. Lahat tayo sexy, lahat tayo magaganda. Nasa kung paano na lang natin dinadala mga sarili natin. Walang masama sa flat na dibdib. Wala rin masama sa maliit o malaking tiyan. Hanggat tanggap natin ang sarili natin, walang mas lamang. Pero wag din natin iparamdam sa iba na mas angat tayo. Ay, ewan ko. Basta yun ang alam ko. Mas sexy pa rin ako. Uy, yung jowa mo oh. Sinabi na kasi na wag na magbikini eh. Gusto rin magpapansin. Inis na inis si Queenie. Hindi siya naging masaya buong araw dahil ayaw niya ang atensyon na nakukuha ng pinsan niya. Hindi lang yon, maging kanyang ama, pinupuri din si Princess. Ang sipag naman ng pinsan mo. Nagbebenta pa rin online kahit nasa galaan na. Nakita ko siya kanina naka-live, pero saglit lang. Alam mo, malayo ang mararating ng bata na yan. Nakikita ko na ngayon pa lang, sobrang sipag eh. Sus, mas malayo naman po ang narating ko. Kakapromote ko lang sa work ko. Ang taas na ng sahod ko. Maganda yung career ko eh. Oo, alam ko naman yun anak. Proud naman ako sa'yo. Pero hindi naman may iwasan ng mga tao na mamangharing kay Princess. Kasi bata pa lang yan, iba na ang diskarte niya. Naalala ko lang yung sarili ko sa kanya. Nakakatuwang bata. Mayaman ka naman po, Daddy. Anong nakita mo sa kanya? Hindi naman kami galing sa mayamang pamilya. Yung lolo at lola mo, hanggang grade 3 lang tinapos nun. Pagsasaka lang yung ginagawa ni tatay. Hindi pa namin lupa yun. Lagi pang naluloko dahil nga walang alam sa kalakaran. Ang ginawa ko talaga noon, sinikap kong makapag-aral. Kung ano-anong binebenta ko sa school. Kahit na pinagtatawanan ako, kahit sabihin nila na nakakahiya, basta alam ko lang kapag nakapag-aral ako, makakaalis kami sa kahirapan. Eh bilang panganay, yun ang ginawa ko. Bakit sina Princess mahirap pa rin? Walang diskarte si tita? Meron naman, pero iba-iba kasi ang tao. Ang tagumpay hindi naman laging nakabase sa nakikita mo. May ibang paraan yun. Gaya na lang ng tagumpay ng kapatid ko na yun, napagtapos niya yung 3 nilang anak. Tagumpay na yun. Kahit pa sabihin na hindi pa sila ganun kayaman. Ang babait pa ng mga anak niya. Alam mo, pinaka magpapayaman sa kanila dyan, yang si Princess. Nakikita ko na. Porsigido talaga siya eh.
Kahit pasabihin ng ibang tao na may pinag-aralan siya pero nagbebenta lang online, hindi siya nagpapaapekto. Ganyang ugali ang gusto ko. Hindi ako magtataka kung isang araw mabalitaan ko na lang na sobrang successful ng batang yan. Mas successful naman po ako kaysa sa kanya, di. Ako hindi ko na kailangan magdalawang trabaho kasi kaya ko naman na. Sabi ko nga, iba-iba ang ibig sabihin ng tagumpay sa iba. Hindi ibig sabihin na ganyan ang tagumpay mo. Yan lang ang sukatan ng tagumpay. Ang gawin mo lang, huwag ka maiinggit sa iba. Gawin mo yung tingin mo magpapalago palalo sa'yo. Huwag mong isipin kung ano ba yung lagi magpapaangat sa'yo sa iba. Iba ang ibig sabihin nun para kay Queenie. Hindi niya matanggap na para bang mas natutuwa pa ang kanyang ama sa pinsan niya kaysa sa kanya. Kaya para makuha ang simpatsya ng ama, ginaya niya si Princess. Inulit niya ang ginagawa nito para patunayan na mas magaling siya. Nagbayad pa nga siya ng magre-report ng account ng pinsan niya. Dahil sa ginawa niya, pansamantala munang natigilan si Princess habang siya naman ang namayagpag. Uy, congrats ha! Sabi sa'yo, kaya mo rin yan eh. Yung account ko hindi pa bumabalik eh. Di ko tuloy alam kung anong violation ko. Nahack pa yun nung nakaraan. Buti na lang kahit paano nakuha ko yung pera ko. Sayang lang yung naiwan doon na mga 3K pa ata yung commission na hinihintay ko. Oh, akala ko ba ang sabi mo ayaw mo? Wala akong sinabi na ayaw ko ha. Uy, sinabi mo talaga yun. Di pa ako matanda para maging ulyanin, no? Sabi mo pa nga, kasi maganda na yung trabaho mo. Malaki na yung sahod mo. Hindi yan ang sabi ko. Ang inaano ko, busy ako at ayoko ng dagdag na trabaho. Pero never ko naman sinabi na ayaw ko at hindi ko gagawin. Ang sabi ko, hindi muna. Magkaiba yun, no? Okay lang yon. Ano ba kayo? Isa pa, normal naman yung magbabagong isip ng isang tao sa gusto niyang gawin. Ganon din naman ako minsan. Akala ko ayoko. Tapos bigla akong maiisip na pwede ko naman gawin. Baka ganon lang din yung kay Queenie. Mamaya, magtatalo na naman kayo niyan. Paano pala yung account mo? Anong gagawin mo niyan? Hey, saka na muna yun. May iba pa akong plano ngayon. May kaibigan ako, ang sabi niya, naghahanap sila ng model. Ano siya parang sa commercial model. Digital ads ata tawag nila doon. Ay, ewan, hindi ko sure. Ano yun? Paano naman yun? Si Inggitera na naman. Hindi ako inggitera, no? Nagtatanong lang ako, masama ba yun? Naghahanap sila ng talents. Bale kung sino makukuha nila, siya yung magiging front model. Pwede ba ako dyan? Oo. Ang gagawin lang doon, magpapadala ka lang ng picture mo. Ano rin, video na kunwari na kumakain ka ng ice cream. Sarap na sarap ka, yung ganon. Bigay ko sa inyong email niya. Doon kayo mag-send ha. Nagpadala na ako eh. Next week raw pupunta kami doon para makita ng personal. Yee, si Queenie biglang nag-iisip na yan paano siya magiging bida. Gusto niya pa naman yun. Siya ang front model ng commercial para gandang-ganda na naman siya sa sarili niya. Ang kapal mo naman. Huwag kang sasali doon. Baka magsarado ang kumpanya nila dahil may pangit na commercial model. Sus, ayaw mo lang malamangan eh. Di talaga papalamang kahit kailan. Ayos. Umirap lang si Queenie. Hindi niya nga pinalampas ang pagkakataon na yon. Talagang ibinigay niya lahat ng pwede niyang ibigay para lang siya ang matanggap. Pero sa huli, ang pinsan niya pa rin ang nakuha. Simula nun, sobrang sama na ng loob niya. Minsan hindi niya pinapansin si Princess at mas lalong nabubuo sa kanya ang kagustuhang maging mas lamang. Maging mas magaling sa lahat ng bagay. Halos bantayan na rin niya si Princess kung ano bang ginagawa nito para kapag nalaman niyang may bago rito, gagayahin niya at sisiguruhin niyang siya ang mas panalo. Kahit hindi niya sabihin, halata na kinakalaban niya si Princess, kaya para matigil yon, sinubukan siyang kausapin ng pinsan. Bakit naman kita gagayahin, ha? Sino ka ba? Napapansin ko lang naman. Para kasing na-obsess ka na sa paggaya ng mga ginagawa ko. Magpinsan tayo. Kilala kita. Pati yung mga ayaw mo, ginagawa mo na basta ginagawa ko. Kung may problema ka, andito naman ako eh. Ano bang gusto mong pag-usapan nating dalawa? Ako ma-o-obsess sa panggagaya sa'yo? Asa ka naman? Sige, ano ba tong ginagawa mo? Nung nakaraan, nalaman mo lang na bumili ako ng bagong cellphone, bumili ka rin. Nung nakita mo nagpalit kami ng sofa sa bahay, nagpalit ka rin ng sa inyo, yung mas mahal pa. Ewan ko kung ano pa yung iba. Nakita mo nagpunta kaming Ilocos, nagpunta ka rin. Napapansin ko lang naman na parang lahat ng gagawin ko ginagawa mo rin eh. O gagawin mo rin. Iba pa yung ginagaya mo pati kulay ng kurtina ko. Sa pagkakaalam ko kasi, di ba?
Ayaw mo ng pink? Hindi ba pwede na nagkataon lang yun? Nauna ka lang sa Ilocos eh. Yung schedule ko sakto na nakauwi ka na. Yung pink na cortina at color, hindi ko na ba pwedeng magustuhan din? Pwede naman. Ang kaso kasi, Princess, hindi ka ginagaya ha? Hindi ka kinaiinggitan. Kung alam mo lang kung anong meron ako. Napakarami kong tagumpay na wala ka. Kaya wag mong isipin na parang ikaw lagi ang main character. oo na, sige na. Sorry na. Nag-aalala naman ako sa iyo eh. Dahil parang hindi mo na nakikilala ang sarili mo. Feeling ko lang kaya parang minsan ganyan ka o naiinis ka sa akin dahil sa sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Wala akong pakialam sa kanila. Pero mukha naman kasing apektado ka ng sobra. Gaya kapag sinabi nila na mas maganda ako, ibinibida mo yung sarili mo na maganda ka rin. Gusto mo kapag pinuri ka, wala na rin pupurihin na ibang tao. Iniisip ko lang naman na baka hindi mo makilala ang sarili mo kakahabol ang papuri ng iba. Sana lang mali ako. Magpinsan tayo. Kahit naman ilang beses nilang ikumpara, alam ko naman na magkaiba tayo. Na meron kang kakayanan na hindi ko kaya. At ganun din naman ako. Kaya sana huwag kang magpapalamon sa inggit. Kasi yan ang pinakamahirap na kalaban sa totoo lang. Sa oras na mainggit ka, makakagawa ka ng bagay na hindi mo aakalain na magagawa mo. Wala akong pake sa mga sinasabi mo. Kunwari ka pang concerned. Eh di ba tuwang-tuwa ka nga kapag ikaw ang bida sa kanila? Kapag lagi nilang sinasabi na ang galing-galing mo, na ang ganda mo, na ikaw na lang ang kung ano-anong mabuti? Kunwari ka pa. Ganyan ka sa akin kasi alam mong maraming humahanga sa'yo. Masaya ako kapag pinupuri nila ako. Pero hindi ko naman sila pinipilit na purihin ako. Sila nagsasabi nun. Kapag nga kinukumpara ka sa akin, sinasabihan ko silang magkaiba tayo, di ba? Huwag nilang sabihin na hindi ka magaling dahil lang sa nakikita nilang magaling ako. Huwag mo akong isipin dahil kahit kailan hindi ko naman naisip na totoong mas lamang ka sa akin. Mas nakikita ko pa nga na naiinggit ka, kaya ikaw yung nagpapapansin sa kanila. Ano ba? Kung ito lang naman pala ang pag-uusapan natin, aba, ay mas maganda na wag na lang tayong mag-usap. Alam ko tong ginagawa mo. Sa akin mo pinapasa yung mga stress na nararamdaman mo. Kaya ganito ka na kunwari concerned sa nagiging ugali ko. Umiisip ka lang ng paraan para isisi sa akin yung mga kamalasan mo. Akala mo ba hindi ko alam na matatanggal ka na sa trabaho mo? Nagpapahanap ka kay JB ng trabaho? Nagpapabacker ka? Bakit? Kasi alam mo na kapag patas na labanan, hindi ka mananalo. Ganda lang naman ang meron ka, no? Pero kung hindi ka mag-aayos, ako naman ang mas maganda sa'yo. Totoo naman na mawawalan ako ng trabaho. Pero wala naman yun sa pinag-uusapan natin. Iniiba mo lang yung topic eh. Nakita mo na? Naiinggit ka sa akin dahil stable ang career ko. Habang sa'yo kung ano-ano na lang ang sinusubukan mo. Bahala ka na nga dyan. Huwag mo na akong kausapin. Natutuwa si Queenie nung nalaman niyang unti-unting bumabagsak ang pinsan niya. Tuluyang nawala ng trabaho si Princess, pero isang linggo lang din nakapasok ito sa isang sikat na kumpanya. Mataas ang sahod, maganda ang titulo. Kung tutuusin, mas maganda pa ang trabaho niya kaysa kay Queenie, kaya nakaramdam na naman ng inggit ang dalaga. Umalis siya sa trabaho niya para pumasok sa kumpanya kung nasaan si Princess. Gusto niyang maagaw ang anumang meron dito. Ngunit pagdating sa kanya, pahirapan lahat. Hanggang sa umabot ng 2 linggo, wala pa rin siyang trabaho sa naturang kumpanya. Isang gabi, habang kumakain silang pamilya, napag-usapan nila yon. Saan mo nga balak ulit mag-apply, nak? Gusto mo ba dun sa company ng ninong mo? Ipapasok na lang kita dun. Ayoko po, Di. Meron na po akong hinihintay. O kaya dun kay Princess. Alam ko hiring sila eh. Ipinasok niya nga yung tropa nyo, si JB ba yun? Bakit naman ako magpapapasok sa kanya? Para naman magkasama kayong dalawa. Masaya rin yun ha. Lalo na kung close kayong magpinsan, pwede kayong sabay umuwi o pumasok sa trabaho. Basta wag lang makakaapekto yung relasyon nyo sa trabaho nyo. Yung bang kampihan. Kasi kung hindi kayo maayos, madadamay ang trabaho. Wala naman po yun, Di. Saka ang dali lang naman makapasok sa trabaho nila. May offer sa akin doon noon, hindi ko kinuha. Ang pangit din daw ng benefits doon eh. Nagtitiis lang sila ron kasi yun lang ang kayang magbigay sa kanila ng maayos na sahod. Pero may plano ka na ba kung saan ka magtatrabaho? Meron na po, Di. Nagpapahinga lang talaga ako ngayon. Medyo toxic kasi yung inalisan kong work. Gusto ko po sanang magpahinga para hindi rin ako mabigla kapag nagtrabaho agad ako. O sige, pero kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo ko ha. Saka nga pala, nabili na pala ni Princess yung bahay dun sa may kanto. Alam mo na ba yun? Kailan ko lang nalaman eh.
kung hindi ko pa nakita yung may-ari. Ang lihim talaga ng bata na yun. Sa bagay, marami naman tayong hindi alam sa isang tao. Masipag din kasi yun. Sus, halata namang may ibang ginawa yung babae na yun. Hindi naman siya ganun kasikat para may kitain. Hindi naman malaki sahod niya. Hindi ko lang alam kailan siya lilipat. Parang bubukod na siya mag-isa, no? Ikaw ba, anak? May bala ka bang bumukod? Ilang taong ka na rin kasi. Naalala ko nung bata pa ako, sa edad kong ganyan, may sarili na akong bahay. Lilipat po ako pero sa kondo. Mas mahal yun. Sabi niyo naman po ni Mami kahit saan ko gusto, 'di ba? May nakita na po ako. Kinakausap ko lang kung kailan ba ako pwedeng makalipat doon. Magda-down lang po ako tapos aasikasuhin ko po yung mga kailangan. May pang-down ka na ba? Meron po, yung ibibigay sa akin ni Mami. O sige. Matapos nilang kumain, inalam agad ni Queenie kung totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Kaibigan niya ang naturang may-ari ng bahay na binili nga ng pinsan niya. Doon niya nalaman na totoo raw ito, pero hindi pa naman bayad ng buo. May kulang pa si Princess at ang pangako nito, ibibigay niya sa katapusan. Napaayos naman na nila ang mga papel. Handa na rin ang lahat kung sakali man na mababayaran na agad ni Princess. Dahil sa mga nalamang yon ng dalaga, nanggalaiti siya sa galit. Inggit na inggit siya. Hindi niya lang maamin sa sarili niya. Isang beses pa, nakita niya ang post ng pinsan niya na nagpunta ito ng ibang bansa, kasama ang buong pamilya niya. Gaya nga ng pangarap ni Princess. Hindi naman lahat ng nakikita sa internet totoo eh. Ano lang to, feeling ko naghulugan to. Installment. Imposible na kaya niyang gumastos ng ganito kamahal kahit pa sabihin na 3 days lang sila sa Vietnam. Ito naman to mga nagsisi-comment na to. Puro natutuwa at congratulations. Ang dali lang naman makapunta dyan. Ako nga nakapunta na ng Japan at Korea. Sila first time lang. Papansin lang to sa social media. Hindi naman lahat ng nakikitang post totoo. Ito yung kinain nila. Magkano lang to eh. Yung hotel nila, hindi naman ganun kaganda. Hindi naman sila nakapunta ng Sapa. Hanggang Hanoi lang naman sila para sabihin lang na nakapunta ng ibang bansa. Tsh. Ang daming panlalait na sinabi ni Queenie para lang maramdaman niyang mas angat pa rin siya sa pinsan. Nilalait niya pati ang suot nito na para daw nagpunta lang ng baklaran. Ayaw niyang maging masaya kahit na maliit na bagay lang naman yon para sa kanya. Kada dadaan na post ni Princess, hindi siya nagbibigay ng kahit na anong reaksyon. Mabilis niyang iniiwasan dahil ayaw niyang makita. Hanggang sa makauwi na nga ang pamilya ni na Princess, may ibinigay pang pasalubong sa kanya. Sa halip na matuwa siya, itinapon niya lang yon. Nakita naman siya ng kanyang ama. Nak, bakit nasa basurahan to? Itinapon mo ba? Ito ba yung bigay ni Princess? Hindi ko lang po yata napansin. Si Manang yung naglinis dito kanina. Basta ang sabi ko, kunin yung mga basura. Baka po naisama yan. Pero okay lang din po kasi meron na ako niyan. Pabalik-balik naman po ako ng Vietnam, di ba? Kahit na anak, hindi mo dapat binabaliwala ang bigay sa'yo. Hindi ba kayo okay ni Princess? Pansin ko parang hindi kayo nag-uusap na dalawa. May samaan ba kayo ng loob sa isa't isa? Wala naman po. Busy lang kami. Ako kasi magsa-start na ako ng work ko. Siya naman ang daming ginagawa. Ganun ba? Ito, itabi mo to. Ilagay mo na lang dyan sa mga display mo. Kahit meron ka na nito, ingatan mo pa rin. Isipin mo na lang na nung binili yan ng pinsan mo, ikaw ang naalala niya. Nakasimangot lang si Queenie. Ayaw niyang itabi yun, pero wala na siyang magagawa. Baka hanapin ng kanyang ama. Ang sabi niya, saka na lang niya itatapon kapag nagtagal na, para kahit paano mawawala na rin sa isip ng ama. Ilang linggo pa ang lumipas, laging abala si Queenie sa trabaho niya. Hanggang sa isang araw, inaya siyang lumabas ni JB. Ibig sabihin lang nun, kasama na naman si Princess. Paano ba yan? Ako manlilibre ngayon. We, kailan ka pa nahiya? Aray una nga manlilibre, ganyan ka pa. Tayong 3 lang dito. Game na, order na kayo. Dapat busog kayo sa pag-uusapan natin. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin? Yung kayong dalawa. Susme, daig ko pa mga tatay nyo para pagbatiin kayo Pag-umpugin ko na lang kaya kayo. Alam mo, kumain na lang tayo. Wala namang saysay ang pinagsasasabi mo.
Iniinis mo lang ako eh. Ano ba talagang problema mo, Queenie? Wala akong problema. Hindi ka ba masaya sa achievements ng pinsan mo? O edi congrats. Sana tuloy-tuloy na. Ay, ganyan ba ang tamang asal, madam? Huwag mo nang pilitin para hindi na lumala. Hayaan na natin. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag na eh. So pinag-uusapan niyo akong dalawa, ha? Anong sinasabi mo sa kanya, princess? Na naiinggit na naman ako sa'yo? Sus! Feeling mo sikat ka na dapat idolohin ng sambayan ng Pilipino? Wala siyang sinasabi sa akin. Tinanong ko nga rin siya. Sige, kampihan mo pa siya. Kahit noon naman siya lang ang nakikita mong tama. Lagi kayong dalawa ang magkakampi. Laging ako yung kontrabida sa mga kwento. Sige na, kung anong kwento niya, yun na yung totoo. Ano ba? Masama ang ugali ko? Sige, go! Masama na ang ugali ko. Ano pa ba? Inggitera ako? Eh sige, kahit na wala naman akong dapat na ikainggit, oo na, naiinggit na ako. O ayan, tatahimik ka ngayon. Para ano? Ikaw yung mukhang kawawa? Prinsesa na kinawawa? Ganon? Hindi na ako nagsasalita dahil kahit naman anong sabihin ko, hindi ka rin naman maniniwala sa akin. Buti alam mo, feeling aping-api ka dyan. Hep, hep, hooray! Ay, tama na muna, kumain na tayo. Nagugutom ako lalo sa pag-aaway yung dalawa eh. Pwede naman sana pag-usapan to eh. Pinapalala nyo pa. Hirap talaga sa mga babae. Oh, bakit yan ang order mo, Queenie? Huy, kinain mo pa, alam mo naman na allergic ka dyan. Ay, kapag may nangyari pa sa'yo, baka ako pa masisi. Ginaya mo pa kasi order ni Princess eh. Yan tuloy, huy! Hindi nagpaawat si Queenie. Inis na inis lang kasi talaga siya, kaya kahit na pagkain na bawal sa kanya, basta yun ang kakainin ng pinsan niya, yun na rin ang kanya. Nung gabing yun, walang nangyaring masama sa kanya. Pero makalipas ang 2 araw, mas grabe pala ang epekto. Nung araw sana na yon ay may sasalihan siya na kinakailangan maganda siyang haharap. Ang problema, napuno ng butlig ang buong katawan niya. Mas lalo na sa kanyang mukha. Tumpok-tumpok, namumula at ang ilan ay makati. Halos makamot na niya, ngunit alam niyang bawal dahil baka magpeklat at masira ang balat niya. Ininuman na niya ng gamot. Walang nangyayari. Dinala na siya sa doktor. Pansamantalang pantanggal katilang ang naibigay. Kung noon, kapag ininuman niya ng 1 beses, mawawala na agad ilang oras lang. Pero yun, umabot ng halos 2 linggo, hindi pa rin nawawala. Ay, ang pangit ko naman na. Nakakainis. Daddy, anong gagawin ko? Hindi na ako makalabas ng bahay. Buti na lang pinayagan ako mag-work from home. Pero 6 months lang daw ibibigay nila sa akin. Pupunta na lang ulit tayong doktor para malaman natin ano nangyayari sa balat mo. Makati ba? Hindi po. Nung una makati siya. Nung nagbigay yung doktor nung pamahid, hindi na siya masakit. Nakakainis naman. May audition ako eh. Si Princess yun nakuha. Feeling ko siyang may kasalanan kaya ako nagkaganito. Eh baka hindi talaga para sa'yo yun, nak. Huwag mo naman sisihin ang pinsan mo. Hindi niya naman ginusto na nagkaganyan ka. Hayaan mo, kapag gumaling ka, pwede ka pa rin naman mag-audition sa iba kung gusto mo. Ayoko! Gusto ko nun. Daddy, gawan mo ng paraan. Wala akong magagawa dyan. Ang kaya ko lang gawin yung pagpapagamot sa'yo. Hanggang dun lang. Pero kapag mga ganyan na oportunidad, hindi ko naman pwedeng pigilan yung para sa pinsan mo. Hindi ako papayag na siya na naman ang panalo. Lagi na lang siya yung magaling. Mas magaling naman ako sa kanya. Teka, naiinggit ka ba sa pinsan mo? Hindi po ako naiinggit sa kanya. Bakit naman ako maiinggit sa babae na yon? Eh mas magaling ako doon. Gumagawa lang siya ng paraan kaya ako ganito. Siya ang naiinggit sa akin dahil lahat ng meron ako kaya kong makuha ng ganun lang kadali. Habang siya, kailangan niya pang paghirapan yung pinakamaliit na achievement na kaya ng mga simpleng tao. Alam ko talaga na siya ang may pakana nitong nangyayari sa akin. Sa oras talaga na malaman kung ginagawa niya ako ng masama, ay naku, babawian ko siya. Napapailing na lang si Castor. Mukhang alam na niya ang nangyayari. Kahit naman tahimik lang siya, kilala niya ang anak niya. Alam niya rin kung ang isang tao ay galit dahil sa inggit. Pinalaki niya naman ng maayos ang anak niya, kaya nagtataka siya kung paano ito naging inggitera. Ang ayaw pa naman sa lahat ni Castor ay ang mga taong may inggit sa kapwa nila. Dahil sila ang mga taong walang kasiyahan din sa kung anong tinatamasa nila. Sa mga lumipas na linggo, ginagamot pa rin ang mga butlig sa katawan ni Queenie.
Ang ilan sa mga tumubo na humilom, nag-iwan ng itim-itim. Kaya mas lalo siyang naiinis dahil hindi na raw siya makinis. May mga bagong tubo rin. Isang araw, habang mag-isa lang si Queenie sa bahay nila, dinalaw siya ni na Princess at JB. O ito, try mo. Ano to? Didikdigin mo lang yan. Babad mo lang sa balat mo mga 30 minutes saka mo banlawan ng maligamgam na tubig. Ganyan yung gamot ng lola ko sa balat niya noon eh. Ipapahid mo yan sa balat ko? Hindi ko yan gagamitin, no? Ang galing mo naman. Sobrang sensitive ng balat ko para sa mga experiment na yan. Uy, maganda yan kasi nung may sugat ako yan din yung ginamit ko eh. Medyo matagal nga lang kasi mga 1 linggo mo siyang gagamitin. Pero maganda kasi matutuyo yung sugat mo. Ang mahal kasi ng gamot. Sus, kunwari ka pang concern sa akin. Alam ko ang dahilan kaya nandito ka. Gusto mong makita kung anong nangyayari sa akin, di ba? Gusto mong malaman kung umiepekto ba yung pagpapakulam mo sa akin. Kulam? Hindi kita pinapakulam. Bakit mo naman naisip yan? Hindi ako naniniwala sa mga ganon. Anong taon na ba ngayon para paniwalaan natin yung mga mahika na ganyan? Seryoso ka ba? Naniniwala ka na may mga totoong mangkukulam? Oo, at kapag napatunayan ko na totoo nga na kinulam ako, sinisigurado kong babalik sa'yo ang ginawa mo sa akin. Hindi nga kita pinakulam. Kung hindi ikaw sino pang gagawa nun? Alam mo, sa susunod, dadalang kita nung inaamoy na halaman. Baka bumalik ka sa katinuan mo. Kulam? Ano yan, nasa sinaunang panahon ka? Umalis na nga kayo. Nakakasama pa kayo lalo sa mood ko Masaya ka na siguro, Princess, kasi ngayon, ikaw na yung maganda. Hindi na ako makakalaban sa'yo dahil nga ganito na ang ginawa mo sa akin. Huwag mo na siya ipagtanggol, JB. Alam ko na kasabwat ka rito. Tama lang, alam ko naman na una pa lang hindi nyo naman ako tinuring na kaibigan o pinsan. Dahil ang turing mo sa akin, kalaban. Naiinggit ka kasi na nasa akin na ang lahat. Kaya kong gawin ng madalian lang yung mga pangarap mo. Ganti mo to kasi akala mo hindi ko malalaman. Hayaan mo, babalikan ka rin ng karma. Maghintay ka lang. Kahit na anong paliwanag sa kanya ng dalawa, wala siyang pakialam. Hindi niya pinaniniwalaan na hindi nga sila ang nagpakulam sa kanya. Hindi man halata, naniniwala si Queenie sa mga kulam. Lalo na noong bata siya, nakakita siya ng mga taong nakukulam daw. Dagdag pa ang kwento ng lola nila tungkol sa mga taong may kakayahan sa itim na kapangyarihan. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon, naghanap siya ng mangkukulam. Sumali siya sa grupo na pwede siyang magpagawa ng kulam sa isang tao kahit magkausap lang sila sa tawag. Ano bang kailangan nun? Buong pangalan? Pati birthday. Buong birthday ba? Kasama yung taon? O sige, ibibigay ko rin yun. Alam ko naman ang birthday nun magpinsan kasi kami. Magkasunod lang naman ang birthday namin, parehas na taon. Saka picture niya? Solo lang ba? Okay, sige. Ikaw na bahala Basta ang gusto ko, makaganti ako sa ginawa niya sa akin. Kinulam niya ako, kukulamin ko rin siya. Balikan lang yan ang masamang nagawa sa kapwa. Desidido na talaga siyang ipakulam ang pinsan niya. Naiinip na nga rin siya dahil 1 linggo na ang lumipas, wala pa rin siyang nakikitang epekto kay Princess. Paulit-ulit niya ring pinapaalala sa mangkukulam at sinasabi lang sa kanya na maghintay lang siya. Darating din daw yun. Hindi naman agad epekto ang kulam. Isang araw, kahihintay niyang umepekto ang masama niyang balak sa pinsan niya, nakita niyang may maganda na namang balita na dumating kay Princess. Sus, celebration na naman. Para sa promotion lang na ganyan. Ako nga wala namang celebration nung napromote ako. Normal naman na yan. Ang dali lang yan makuha. Hindi ko na nga iniyabang yung akin Mga maliliit na bagay akala mo sobrang laki sa kanila. Ano ba yan? Bakit wala pa rin? Baka niloloko lang ako ng mangkukulam na yun O malakas lang talaga kapit ng babaeng to sa kadiliman. Habang pinupuna ni Queenie ang pinsan niya, saka naman dumating ang kanyang ama. Sinabi nito sa kanya na lumapit sila sa albularyo para malaman kung ano bang nangyayari sa kanya. Di ba po? Sabi na sa inyo Kaya ako nagkakaganito kasi kinulam ako. Kilala ko na po kung sinong gumawa nun sa akin. Malamang yung inggitera at papansin kong pinsan. Si Princess po ang nagpakulam sa akin. Ha? Anong kulam? Hindi ka nakulam. Ano pong sabi ng albularyo? May hindi raw nakikita na nabuhusan ng tubig. Diyan daw malapit sa may ano.
Sa likod ng bahay natin may puno doon, di ba? Ang sabi ng mami mo, nagtapon daw siya ng mainit na tubig doon. Nagluto siya noon ng noodles. Yung pinagkuluan, doon niya tinapon. Hindi niya naman daw alam na may masasagi. Kaya yun, pinatawas ka na lang namin. Bukas, dahil Friday, magsasaboy na lang doon. Kapag okay na yun, magiging maayos na raw yung balat mo. May sinabi rin na dahon para mas mapadaling matuyo yung mga butlig na yan. Totoo ba yan, Di? Pinakulam po ako. Hindi ka nga pinakulam. Saka bakit naman yung gagawin ng pinsan mo? Tingnan mo sa susunod, matutuyo na yung nasa balat mo. Ipaderma na lang natin yan para maging maayos na ulit ang balat mo. Nung una, hindi pa naniniwala ang dalaga sa sinabi ng kanyang ama. Pero matapos nga ang pagsasaboy ng kanyang ina at pagligo niya ng naturang dahon, natuyo nga ang butlig sa katawan niya. Hindi na ulit tumubo kahit isang butlig. Doon niya lang unti-unting napagtanto na mali siya ng bintang sa pinsan niya. Kaya gusto niyang ipabawi ang kulam na sinasabi niyang ganti niya. Ngunit huli na ang lahat. Umepekto na yon kay Princess at ayaw nang tanggalin ng mangkukulam. Tinakot pa siya na kapag pinatanggal niya yon, sa kanya ibabato ang balikkulam. Natakot naman siya. Isang araw, nabalitaan na lang niyang nakaratay ang pinsan niya dahil sa misteryosong sakit na tumama rito. Mabilis ang mga pangyayari. Sa maikling panahon, nangayayat ng sobra si Princess. Hindi na siya makatayo sa higaan. Kailangan pa siyang alalayan kung uupo siya o kaya ay kakain siya. Ang bahay na nabili niya, ibinenta niya ulit para sa pagpapagamot niya. Dapat nga ay sa ospital siya mararatay. Hindi lang pumayag ang mga magulang niya. Natatakot ang mga ito na baka hindi na makauwi ng buhay si Princess. Isang gabi, habang kumakain ang pamilya ni na Queenie, napag-usapan nila ang tungkol kay Princess. Nagulat nga ako. Nakita ko siya, awang-awa ako sa batang yun. Sa sobrang payat niya, hindi na makilala. Lubog yung pisngi niya. Ang lalim pa ng mga mata. Nakakatakot kasi kapag naririnig mo siyang huminga, parang hirap na hirap. Hindi lang parang, hirap na hirap talaga siya. Ramdam mong gusto na niyang sumuko pero lumalaban pa rin. Hindi kumikibo si Queenie. Ang ginawa niya kunwari wala siyang alam. Kumakain lang siya kahit na wala siyang malasahan. Nilalamon siya ng konsensya dahil alam niyang siya ang may gawa nun. Nung una, akala niya yon ang makakatulong sa kanya para maging mas angat sa lahat. Pero hindi pala. Ang problema niya, paano niya aaminin ang nagawa niya? Ang lumalabas lang sa resulta yung sakit niya sa baga. Bata pa lang kasi siya, may tama na yung baga niya, di ba? Hindi lang ganong halata kasi nadadaan naman sa gamutan. Yun din ang iniisip na dahilan. Kapag ganun, wala nang ibang paraan. Hindi naman pwedeng basta na lang operasyon yun. Kaya nanghihingi sila ng dasal para maging maayos na ulit si Princess. Naaawa talaga ako sa bata na yun. 26 years old pa lang siya, ganun na. Ang dami pa naman niyang pangarap. Dagdag pang grabe siya kung magtrabaho. Ay, baka isa rin yun. Napagod ang katawan niya. Wala kasing tigil Kung anong pwedeng pagkakitaan, yun ang gagawin niya. Mahirap talaga kalaban kapag bumagsak na ang katawan. Pero sana maging maayos na siya. Kinakabahan na si Queenie. Iniisip niya na kaya ba ng konsensya niya kung mawawala ang pinsan niya nang dahil lang sa mali niyang akala. Gumanti lang naman siya dahil akala niya kinulam siya. Kahit na hindi naman talaga. Dahil nga sa nangyari kay Princess, maraming oportunidad ang napunta kay Queenie. Yon ang pangarap niya. Dahil wala na ang ganda ni Princess, siya na ang mas angat na laging pinupuri ng mga tao. Yung mga ginagawa ni Princess, siya na ang gumagawa. Pati kasikatan, nasa kanya na. Ngunit habang nakukuha niya yung lahat, may kung ano sa damdamin niya. Hindi siya masaya. Iniisip niya kung bakit. Dapat masaya siya dahil panalo na siya. Wala siyang kalaban. Hanggang sa isang araw, pinuntahan siya ni JB. Huy, magkapit-bahay lang kayo ni Princess, hindi mo man lang siya binibisita. Ikaw ba, ano ba talagang problema mo? Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Grabe ka, wala ka bang puso? Hindi ba nakakarating sa'yo kung anong itsura ng tao? Alam mo, ang taas ng pride mo. Parang wala kayong pinagsamahan ng tao.
Magpinsan pa kayo sa lagay na yan, ha? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Nasa akin na yon kung pupuntahan ko siya o hindi. Huwag mo akong pangunahan. Ano bang inaano mo? Hindi ka pa rin ba tapos sa mga sinasabi mong mas magaling ka? Mas maganda ka? Eh yun naman na nangyayari ngayon, di ba? Hindi mo na lang muna isang tabi yung kompetisyon na ikaw lang naman ang may alam. Eh kung gusto mo, ikaw na lang ang magpunta sa kanya. Huwag mo akong pilitin kung ayaw ko pa. Sa bagay, bakit nga ba kita pipilitin? Mukha naman din yan ang gusto mo mangyari sa kanya eh. Sana kung may sama ka ng loob sa kanya sa mga bagay na hindi naman dapat, maalala mo yung mga nagawa sa ni Princess. Noong nakikipagkumpetensya ka kung sino mas maganda sa inyo, sino ba nakikipaglaban para sa'yo? Si Princess. Sa tuwing sinasabi ng iba na magpinsang kayo at hindi halata dahil ang ganda niya, ano sinasabi niya? Huwag silang ganun sa'yo dahil may ganda ka rin. Hindi kayo pwedeng ipagkumpara kasi iba ang ganda mo, iba rin ang ganda niya. Nung mga panahon na feeling mo hindi mo kaya, sino ba nagpupush sa'yo? Siya naman, di ba? Nung nag-exam ka para makapasok sa university na pinagtapusan mo, sinong kasama mo nun? Sinong nagkumbinsi sa'yo na kaya mo at matalino ka? Si Princess, di ba? Yung mga ginagawa mong kung ano-ano, sinong sumuporta sa'yo? Si Princess. Nung mga panahon na feeling mo, talunan ka, sinong nagpapaalala sa swerte ka at marami kang naipanalo na hindi mo alam? Si Princess lahat yun. Habang busy kang makipagkumpetensya sa kanya, hindi mo nakikita yung tulong niya sa'yo. Ikaw, may naiisip ka bang naitulong mo sa kanya? Ano? Di ka makapagsalita, no? Kasi, wala. Umalis ka na. Talagang aalis ako. Gusto ko lang ipamukha sa'yo kung ano ugali meron ka. Habang kami ni Princess, masaya kapag may tagumpay ka. Ikaw hindi ka makitaan nun. Gusto mo laging ikaw ang bida. Queenie, isa kang tao sa ilang bilyong nilalang dito sa mundo. Maikli ang buhay para sayangin mo yung sa kompetisyon ng buhay. Kahit na hindi ka na masaya, lumalabang ka. Kasi gusto mong laging patunayan ang sarili mo. Hindi si Princess ang kalaban mo. Ang totoo mong kalaban, ang sarili mo. Kasi kahit na anong tagumpay meron ka, hindi mo yun makikita kung lagi kang nakatanaw sa tagumpay ng iba. Hindi nakakibo ang dalaga. Hindi niya naman kasi alam kung anong sasabihin niya. Paano niya ipaliliwanag na siya ang dahilan kung bakit ganon si Princess? Tama naman si JB. Kahit na anong gawin niya, hindi siya magiging masaya sa mga nakukuha niya. Dahil ang gusto niya ay nasa ibang tao. Wala siyang pasalamat sa biyaya niya dahil gusto niyang makuha yung para sa ibang tao. Ang isa rin naman sa dahilan kaya ayaw niyang makita si Princess dahil nakokonsensya siya. Kanino niya rin aaminin na pinakulam niya ito? Baka kapag pinagamot si Princess, sa kanya lang din babalik ang ritual na ginawa niya. Hanggang sa nagpasya siyang puntahan si Princess. Naabutan niya itong pinapakain at nung dumating siya, umalis ang ina ng pinsan niya. Kaya silang dalawa lang ang magkasama. Wala siyang masabi dahil tunay nga ang kwento nila. Nakakaawa ang kinalabasan ni Princess. Hindi na makilala ang itsura nito sa sobrang payat. Salamat, nagpakita ka. Maayos ka na pala. Buti naman. Masaya ako para sa'yo. Sorry. Sorry. Anong hinihingi mo ng sorry? Dahil ang tagal bago tayo nagkita. Ayos lang yon. Hindi mo naman kasalanan kung ayaw mo ako makita eh. Ang mahalaga ngayon, nagkikita na tayo. Sorry. Patawarin mo ko, Princess. Ang dami kong kasalanan sa'yo. Sorry. Walang ibang masabi si Queenie kundi ang paulit-ulit na paghingi niya ng tawad. Halos luhuran na nga niya ang pinsan niya para lang mapatawad siya nito. Ngunit hindi naman niya sinasabi kung bakit siya humihingi ng tawad. Hindi mailabas ng salita ang mga nagawa niya dahil alam niyang mahihirapan ang mga taong intindihin kung bakit niya yon nagawa. Kahit na nahihirapan na si Princess, nagagawa niya pa ring magsalita. At ang sinasabi niya, masaya siya sa naabot ng pinsan niya. Wala raw siyang inggit na nararamdaman. Ang sabi pa nga ni Princess, ang pagkapanalo ni Queenie, hindi raw niya pagkatalo. Doon lang din unti-unting napagtanto ni Queenie kung gaano siya kasamang tao. Gusto niyang ayusin ang mga mali niyang nagawa, bago pa mahuli ang lahat. Gusto niyang magpatulong, pero kanino?
Sinong tao ang pagsasabihan niyang hindi siya huhusgahan? Ang taong naisip niya lang ay ang kanyang ama. Inamin niya lahat, mula sa kung paano nabuo sa utak niya ang paglapit sa mangkukulam. Buong pagsisisi niyang inamin yon para makahingi ng tulong. Hindi kita pinalaki para maging ganyan. Ibinigay ko naman sa'yo lahat ng gusto mo, hindi para piliing mainggit sa iba. At ang ginawan mo pa ng masama yung pinsan mo. Yung tagumpay ni Princess, lahat yun galing sa paghihirap niya. Hindi niya yun hiningi sa iba. Galing yun sa puyat at pagod niya. Sorry na po, Daddy. Nadala lang ako ng emosyon ko. Matanda ka na, Queenie. Hindi mo pwedeng sabihin na puro na lang emosyon. Alam ko na nga pong mali ako. Tinatanggap ko na po yun. Kaya nga po ako humihingi ng tawad at tulong sa inyo eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nakukonsensya na po ako. Hindi ako nag-iisip. Pinangunahan ko yung galit at maling akala ko. Tulungan niyo na po ako, Daddy. Hahanap na lang ako ng albularyo. Sana maagapan pa to. Hindi ko alam kung paano ka umabot sa ganito. Higit naman sanang mas lamang ka sa pinsan mo. Kailangan mo pa makipagkumpetensya sa kanya? Noong una ay lihim lang sana ang paghahanap nila ng albularyo, hanggang sa kailangan na yun mismo ang makakita kay Princess. Doon na lumabas ang katotohanan sa ginawa ni Queenie. Dahil doon, nagalit sa kanya ang mga kamag-anak nila, lalo na ang pamilya ni Princess. Nagtanong pa nga ang albularyo kung gusto nilang ibalik ang kulam, pero sa desisyon ni Princess ayaw niya. Sinabi niyang naranasan na niya ang hirap at alam niyang hindi yon kakayanin ng pinsan niya. Hindi makalabas ng bahay nila si Queenie dahil para bang lahat ng tao inaabangan siya dahil sa galit na nararamdaman nila. Nawalan siya ng social media dahil ayaw niyang may kumausap sa kanyang ibang tao. Lagi siyang nasa kwarto, madalas na umiiyak at nagsisisi. Tanggap na niya sa sarili niyang hindi na ulit siya kakausapin ng kaibigan niyang si JB at ng pinsan niya. Kung galit sila, tanggap niya yon. Mali siya. Kahit kailan hindi niya pwedeng idahilan ang pagiging inggitera niya. Ang alam niya lang, bumabalik na ang sigla ni Princess. Hanggang sa isang araw, pumunta mismo ang pinsan niya sa bahay nila para makapag-usap sila. Kung mumurahin mo ko, okay lang. Tanggap ko naman na mali ako eh. Magalit ka. Kung gusto mo akong sampalin at sabunutan, okay lang sa akin. Bakit ko naman gagawin yon? Huwag ka na magbait-baitan. Alam kong galit ka. Sige na. Kasalanan ko naman talaga eh. Ang inggitera ko kasi. Nangyari na ang nangyari. Nung nakaraan nagagalit ako, pero ngayon parang medyo humupa na. May mga napagtanto lang din kasi ako eh. Ang hirap din ng pinagdaanan mo. Hindi ko justify ang mali mo ha. Pero inintindi ko yon ng mas malalim na dahilan. Siguro kung ibang tatanungin, sobrang sama mo ng tao. Wala kang puso. Pero kung sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi ka naman makukonsensya kung talagang ang intensyon mo eh, yung mapasama ako. Bigla lang bumalik sa akin lahat simula ng mga bata pa tayo. Palaging sinasabi ng iba na mas maganda ako sa'yo. Sa kanila ka unang nakinig. Nung sinabi kong parehas tayo maganda, ang nakatanim na sa utak mo, yung ako lang. Kasalanan ko naman yun. Inggitera ako. Masama akong tao. Ang taong masama, hindi niya kailanman tatanggapin na masama siya. Pero totoo naman talaga na inggitera ako. Simula nung mga bata pa tayo, lahat ng gagawin ko laging nakakonekta sa'yo. Maganda ang damit ko, pero laging mas maganda ang kay Princess. Kapag magaling ako, laging mas magaling si Princess. Kapag may tagumpay ako, laging mas kaya ni Princess. Laging ikaw yung naririnig ko. Laging kailangan kong patunayan na mas magaling ako sa'yo. Yung sa kulam, hindi ko naman talaga alam na magagawa ko yun eh. Bumawi lang ako kasi akala ko ginawa mo. Lagi ko na lang kasing nararamdaman na kulang ako dahil nandyan ka. Yun na nga ang gusto kong sabihin. Hindi ikaw ang may mali. Pero hindi ko rin sinabi na wala kang mali. Lumaki lang tayo sa mundong kailangan laging maikukumpara. Nakakainis ka naman. Mali na nga ako eh. Gusto mo pang iparamdam sa akin na naiintindihan mo ko. Lalabas na naman diyang mas matured ka. Mas magaling ka talaga. Hindi na natin kailangang magpagalingan. Parehas tayo may sugat na kailangan gumaling.
Kaya nga lagi kong sinasabi sa'yo, piliin mo kung anong gusto mo. Hindi kung anong tingin mong gusto ng iba na makita sa'yo. Kasi kahit naman anong gawin natin, lagi tayong ikukumpara sa isa't isa. Laging may mas magaling. Pero ang pagkakaiba lang, alam natin kung saan tayo mas magaling. Hindi yung pagkukumpara sa isa't isa, kundi doon sa bersyon ng sarili natin na akala natin hindi magaling. Ang dami mong nasayang, ang dami mong napalampas. Kung tutuusin, nakakaawa ka rin. Kasi kahit na anong tagumpay mo, hindi ka naging masaya. Kasi hindi naman yun ang gusto mo. Hindi mo kilala ang sarili mo. Ang kilala mo, yung taong gustong makilala ng iba. Sorry kung nagalit ako sa'yo kasi magaling ka ha. Sorry kung nagtanim ako ng sama ng loob dahil sinasabi nilang mas maganda ka. Mas matalino ka. Sorry kung galit ako kasi masaya ka. Sorry kung nakikipagkumpetensya ako sa'yo. Sorry kung napakulam kita. Sorry. Sorry kasi tama ka naman. Hindi mo naman talaga kasalanan na ikaw yung mas maganda, ang mas magaling. Hindi mo kasalanan na mas mahal ka ng mga tao kaysa sa akin. Sorry, kasi hindi ako nag-iisip. Hindi sapat yung dahilan ko para maisipan na pabagsakin ka. O diba, sabi ko nang hindi masamang tao ang pinsan ko eh. May pagkakamali ka, pero ang mahalaga doon, alam mo kung paano yun tanggapin. Pero sana, simula ngayon, kilalanin mo na yung ikaw. Hindi yung taong gusto ng iba na maging ikaw. Hindi mo na kailangan maging ako para maging sapat na. Kasi matagal ka ng sapat at kamahal-mahal. Magpinsan tayo, hindi tayo magkalaban. Di ba ang prinsesa at reyna dapat magkakampi para maging maayos yung kaharian nila? Tama nga sila. Laging bida sa mga palabas ang prinsesa. Bida ang prinsesa sa sarili niyang palabas, pero may ibang kwento na bida ang reyna. Yon ang kwento na para sa'yo. So, bati na tayo? Hindi naman tayo magkaaway, no? Naluha na lang ang magpinsan dahil sa naging usapan nila. Kahit paano, nailabas nila ang mga saloobing matagal na nilang kinikimkim. Hindi naman sinasabi ni Princess na tama si Queenie dahil lang sa nasaktan din ito. Dahil ang pagiging inggitera ay isang desisyon na si Queenie mismo ang gumawa. Totoong may mga pagkakataong naikumpara siya sa iba at nasaktan siya dahil doon. Pero hindi yun naging sapat na dahilan para manira, manakit at ituring na kaaway ang taong wala namang ginawang masama sa kanya. May mga sugat na nagpapaliwanag kung bakit nagbabago ang isang tao, pero hindi kailanman yun lisensya para gumawa ng mali. Ang mahalaga ay napagtanto yun ni Queenie at nagkapatawaran silang magpinsan. Naging maayos ang pamilya nila. Humingi ng tawad si Queenie sa pamilya ni Princess. Nung una ay hindi yun matanggap, pero kalaunan ay nagkapatawaran din. Dahil minsan, may desisyon talaga ang isang tao na nagagawa sa labis na inggit o galit. Kung nagbago naman si Queenie, binigyan siya ng pagkakataon para magsimulang muli. May mga taong puntirya pa rin si Queenie. May mga galit sa kanya, pero sinasabi niya hanggat maayos sila ng pinsan niya, wala siyang dapat na ikabahala. Kung pinatawad siya ni Princess at ng pamilya nito, wala na para sa kanya ang sasabihin ng iba. Hindi pa rin natapos ang ibang tao na ikumpara sila. Ang kaibahan lang, tanggap na ni Queenie na magkaiba talaga silang magpinsan. Naroon sa tabi ni Queenie ang kanyang mga magulang, pinsan at kaibigan, lalo na nung malaking desisyon ang binago niya sa buhay niya. Lahat ng gusto niya talagang makuha, yun na ang sinunod niya. Hindi na para sa kompetisyong magpinsan, kundi para sa mas lalong pagkakakilanlan sa sarili. Sa lahat ng tagumpay niya, kasama niya ang pinsan niya. Isang araw, Uy, hala, nakapasa ka. Hala, ang galing. Nice one. we, totoo ba yan? Eto, di na ako naniniwala sa'yo. Hala, oo nga ni. Pustano, ililibre mo ako kapag totoo? Kahit naman totoo o hindi, lagi ka naman nagpapalibre. Ganon? Kampihan pa talaga kayong dalawa? Ay hala, totoo nga. Uy, ang galing! Congrats! Uy, ito na yung pangarap mo. Ang galing mo talaga. Sabi ko sa'yo, kaya mo yan eh. Kinakabahan ka pa, ang talino mo naman.
Kita nyo na, nagsasabi ako ng totoo. Yung libre ko Ay hala, oo nga. Hala, ay, thank you Lord. Hala, grabe. Masaya ako para sa'yo. Thank you, Insan. Nanginginig pa yung kamay ko. Wait lang, hindi pa rin ako makapaniwala. Hala, grabe naman. Talaga ba? As in, totoo ba? Lah, maulit-ulit naman. Anong compliment ba gusto mo sabihin namin? Gusto mo ipa-billboard ko pa yan? Ang aray! Dalawa pa talaga kayo ng batok sa akin. Ang gulo mo kasi. Nagugutom na kasi ko Okay na yan. Nag-congrats na nga Tara na, libre nyo na ako. Parehas kayo may achievements, so dapat magkaiba kayo ng libre Uy, diba ako? Ang saya magkaroon ng tropa na magagaling. Laging may celebration. Dapat mag-celebrate din tayo na single na si Queenie. Masaya ka pa talaga, no? Aba syempre, susuntukin ko yung ex mo. Kumpara ka ba naman sa ibang babae? Kukutusan ko yun sa bumbunan kapag nakikita kami. Ganda-ganda mo kaya. Yee. Yak, hindi tayo talo, no? Grabe ka naman. Ikaw naman, princess. Ayoko nilang mag-asawa. Sama ng ugali ng mga to. Sige na nga, wala naman ako magagawa Reyna at prinsesa nang nagsanib puwersa. Ano pang laban ng kawal? Basta ilibre niyo ako, bati tayong lahat. Maayos ang naging takbo ng buhay nila hanggang sa panahong kasalukuyan. May kani-kanila na silang tinatahak na karera. Magkaiba sila, pero parehong matagumpay. Laging sinusuportahan ang isa't isa. Magkakaibigan pa rin naman silang tatlo na laging nagkikita-kita kapag may pagkakataon. May mga tao pa rin hindi nakakalimot sa ginawa ni Queenie at ginagamit yon laban sa kanya. Lagi pa rin silang pinagkukumpara na magpinsan. Pero mukhang sanay na roon si Queenie. Hindi na siya apektado, hindi katulad noon. Tinanggap na lang niyang hindi na maaalis sa buhay nila ang pagkukumpara. Ang mahalaga, hindi na siya inggitera. Sadyang may mga taong nagiging inggitera. Hindi dahil yon ang gusto nila. Minsan, may mga sugat, pagkukumpara at mga salitang matagal nilang kinimkim na unti-unting bumuo ng galit sa kanilang puso. Ngunit kahit gaano kasakit ang pinagdaanan ng isang tao, hindi yon sapat na dahilan para manira, manghusga o hangarin ang pagbagsak ng kapwa. Hindi kailanman nababawasan ang biyaya natin dahil lamang pinagpala rin ng ibang tao. Ang tagumpay ng iba ay hindi hadlang sa sarili nating pag-unlad. Sa halip na mainggit, mas mabuting gawing inspirasyon ang kanilang mga tagumpay at pagbutihin ang sariling landas. Dahil sa huli, hindi ang taong kinaiinggitan ang tunay na kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang inggit na unti-unting kumakain sa puso. Kapag hinayaan mo itong manatili, hindi ang buhay ng iba ang masisira, kundi ang sariling kapayapaan at pagkakataong maging tunay na masaya. Huwag kailanman magpatalo sa inggit, lalong huwag maging inggitera na pinsan. Kayo ba mga apo, minsan nyo na rin bang naranasan ang ikumpara sa iba? O ang mainggit sa kapwa? Ano naman ang inyong ginagawa para malabanan ng inggit? Ibahagi nyo na sa amin ang inyong karanasan at opinyon tungkol sa ating bagong kwento. Naway may aral itong naihatid sa inyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng ugaling inggitera. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.